At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Sinalakay ng babaeng kamatayan, sila Amor at Ana. Subalit nakatakas sila. Naikwento nila yun kay Angelo. Dahil sa pagliligtas ni Angelo kay Tana, ay nahulog ng loob nito sa kanya. Samantala, nalaban na ni Carlo na si Tana pala ang napamalitang iligtas ni Angelo. Kaya nagpunta ito kaagad sa bahay ng dalaga at humingi ng paumanhin at nagyabang na kung nalaman daw niya kaagad na nanukod siya ng masamang elemento ay siya na sana ang nagligtas sa kanya. Pinuto ni Tana ang relasyon nila, Carlo. Hindi matanggap ng binatay. Subalit, buo na ang pasya ni Tana na makipagkalas sa kanya. Minsan, nag-iisa na si Tana sa bahay nila. Nakaalis na si Amor. Nag-iisa na ako dito sa bahay. Makatulog na nga. Papasok na ako sa aking kwarto. Parang may tao sa labas. Nagbalik yata si Amor. Amor! Ikaw ba yan? Amor! Babaeng kamatayan! Wag! Wag kang lalapit! Wag! Nilang bibig ko. Nahihilo. Hindi ako makatulong. Laging si Tana pumapasok sa isipan ko. Bakit kaya? Ano ko yung ibig sabihin ito? Angela! Angela! Si Amor yun. Ano ko yung kailangan ito? Madaling araw pa lang nagpunta na dito sa bahay. Amor! Bakit? Anong nangyari? Angelo! May masamang balita. Masamang balita? Bakit? Anong nangyari? May usapan kasi kami ni Tala. Nadadaanan ko siya ngayon sa bahay nila. Dahil magsisimba kami. Pagdating ko doon, maraming tao. At sinabing dinukot daw siya ng babaeng kamatayan. Ano? Si Tala? Dinukot muli ng masamang elemento? Oo raw, Angelo. Marami raw nakakita na kapitbahay nila sa pangyayari. Binuhat daw, siya palayo. Ano? Ang hayop ng masamang elemento na yun. Hahanapin ko ngayon din kung saan siya dinala. Dolores, narinig mo ba yung ibinalita sa radyo? Bakit po, Mama? Ano ho bang balita ngayon? Nako, may dinukot na naman pala ang babaeng kamatayan. At alam mo ba kung sino? Ha? Bakit, Mama? Sino na naman ang dinukot ng babaeng kamatayan? Yung nadukot na dati, si Tala. Di ba kasintahan ng Kuya Carlo mo yun? Opo, Mama. Ha? Naku! Tingnan ko nga yung pahayagan na hawak ninyo. Oh, eto. Front page pa, nagpahayagan. Hayaan, basahin po. Larawan nga ito ni Tala. Ano bang nangyari?
Oo nga, siya nga ito. At ayon sa nakasulat dito, kagabi raw siya dinukot ng babaeng kamatayan. Oh, ano yung tinitignan dyan sa dyaryo? Anong balita? Ayan kuya oh, nasa pahayagan na naman si Tala. Dinukot na naman daw siya ng babaeng kamatayan. Ha? Ang kasintahan ko? Dinukot ng babaeng kamatayan? Oh, hahanapin ko siya. Liligtas ko siya. Babawiin ko sa kamay ng multo. Ha? Kaya mong gawin ang ginawa ni Angelo, kuya? Ano ang kala mo sa akin, duwag? Mama, alis na ako. Hahanapin ko ang babaeng kamatayan na dumugot kay Tala. Ado, nagpapakamatay ka na ba? Kaya bang labanan ang kapangyarihan ng babaeng kamatayan? Hindi uubra yung kapangyarihan ng babaeng kamatayan sa akin. Magtutuos kami. Sige mama, alis na ako. Hahanapin ko ang babaeng kamatayan na yon. Hoy, Carlo! Bumalik ka na rito! Mapapahamak ka lang! Hoy! Hayaan mo nyo na siya, mama. Sobra talaga ang yabang ni kuya eh. Bahala na siya sa buhay niya. Magbabawi si Tala. Nakita niyo ba yung babaeng kamatayan na siyang dumukot na naman kay Tala? Ay, oo, ayun o. Kita namin eh. Oh, nakitang-kita namin. Binuhat siya ng walang Binuhat siya ng walang malay. Hindi na namin nagawang pigilan eh, dahil bakit damay kami. Oo, tama. Sige, hintayin niyo na lang ako. Hahanapin kong babaeng kamatayan na yon. Hahanapin ko siya. Salamat, Angelo. Sana mailigtas mo siyang muli. Oo. Gagawin kong lahat ng aking makakaya para mailigtas ko muli si Tala. Si Tala, nandito na siya. Oh, anong nangyari dito? Tumulong siyang ano. Si Tala, dinukot na naman ng babaeng kamatayan eh. Ganun ba? Oo. Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko siya. Babawiin ko siya sa kamay ng babaeng kamatayan na yon. Hanapin niyo. Ano naman si Tala? Kaya mo rin labanan ang kapangyarihan ng babaeng kamatayan. Bakit? Si Angelo lang ba ang makakakaya? Matapang. Sige, Kamatayan na yun. iiwan ko na kayo at uumpisan ko ng hanapin ng babaeng kamatayan na dumugot kay Tala. Umalis yan ha. Kailangan na kayo mag-ilis kay Tala nila. Oo, para kila. Sana, ligtas siya sa mabawi ninyo sa kamay ng babaeng kamatayan. Oo, sana. Sana mailigtas nila, no? Lucas, narinig mo na ba ang balita tungkol sa pagdukot na naman ng masamang elemento kay Tala? Oo, at dalawa na silang maghahanap sa babaeng kamatayan na yon. Oo, si Carlo na anak ni Doña Ligaya ang isa. Kasintahan pala ni Tala yon. Kung ganun, hayaan na lang ni Angelo na siyang maghanap dahil kasintahan pala ng Carlo na yon. Kaso, ang sabi sa akin ni Angelo, parang hindi raw niya pinaniniwalaan si Carlo na kaya rin niyang labanan ang kapangyarihan ng babaeng kamatayan. O di, hayaan na lang niya. Huwag na niyang problemahin yan. Nagdududa nga siya. Baka kunwari lang na kaya niya, pero hindi naman pala. Ay nako, kawawa naman si Tala. Ay nako, bahala na nga kayong mag-ina. Ayaw niyong makinig sa akin. Huwag mo na ngang pakialaman ang desisyon ng anak natin. Alam niya ang kanyang ginagawa, kaya tumahimik ka na lang dyan, kundi babatukan kita. Pilar.
Oh, mamaya, ipapadukot ko sa tauhan ko ang anghel na yun para hindi makaporma kay Tala. Kuya, akala ko ba hinahanap mo si Tala? Nandito ka lang pala sa sala natin at umiinom ng alak. Huwag magalala, Dolores. Kahit nakaupo lang ako rito, gumagalaw ang mga tauhan ko. Bakit? Ang mga tauhan mo ba'y hindi takot sa babaeng kamatayan? Naku, hindi. Mga matatapang sila na katulad ko. Sa palagay mo, maililigtas mo ba si Tala sa kamay ng masamang elemento? Ano mo namang klaseng tanong yan? Oo naman. Anong kala mo sa akin? Baka naman hanggang salita ka lang, kuya At nagkukunwari ka lang? Anong nagkukunwaring sinasabi mo? Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Siguraduhin mo lang na kaya mo, kuya. Dahil nakakahiya ka. Ibinalita na sa pahayagan. Sinabing maisa pang matapang na katulad daw ni Angelo. At ikaw yung sinasabi nila. Baka mapapahiya ka lang. Mas matapang ako kaysa sa kanya, Dolores. Ipinangako ko na sa mga kamag-anak ni Tala na bago katapusan ng buwan, mababawi ko na sa kamay ng babaeng kamatayan si Tala. Dito muna ako magmamanman. Kanina pa ako rito pero wala akong nararamdamang masamang elemento Palagay ko, wala rito si Tala. At wala rin masamang elemento dito. May nakaitim na papalapit sa akin. Ayan na siya. Babaeng kamatayan ba ito? Parang hindi yata. Ihintayin ko siyang makalapit. Diyos ko, bakit kaya hindi pa nakakabalik si Angelo? At ano ba to? Biglang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Ano kayang ibig sabihin nito? Ano na kayang nangyari kay Angelo? Ano na? Pilar, ang aga mo yatang nagising Hindi na ako nakatulog, Lucas. Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Baka naman naengkanto ka na. Ano? Tarantado ka talaga. Kinakabahan na nga ako tinakot mo pa ako. Binaril kita ng disabog dyan, nakita mo. Ano naman bang kasalanan ko? Bakit mo ako babarilin ng disabog? Mabuti pa, magpakulo ka ng tubig at nang makapagkape. May mainit pa ng tubig sa termos. Yun na lang ang gamitin mo dahil hindi ako magkakape. Ano? Hindi ka magkakape. Bakit ayaw mong magkape? Nahihiya akong magkape dahil inutil ako Tinadyakan kita dyan, nakita mo. Kunwari ka pa. Makapal naman ang mukha mo. Sige na! Magkape ka na rin. Sabayan mo ako para may kausap naman ako habang nagkakape. Dahil kinakabahan ako kanina pa. Sana, Lucas, hindi totoo ang hinala ko. Sana nagkakamali lang ako. Hinala? Bakit? Ano nang hinala mo na sinasabi mo? Kasi baka napahamak na si Angelo sa paghahanap niya sa babaeng kamatayan.
Sa nagunaroan, napakadilim dito. Tinanggalan nilang piring ko. Pero madilim naman dito. Sino kayang dumukot sa akin? Nakasuot siya ng itim. Parang sutana. Hindi ko naman naramdaman na masamang espiritu siya. Kailangan makalabas ako rito. Nakagapos palang mga pati kamay ko. Palagay ko hindi babaeng kamatayan itong tumukot sa akin. Sige. Palitan tayo hanggang magbantay sa kanya. Ah. Para hindi makakatakas. Sinasabi ko na nga ba Hindi babaeng kamatayan ang tumukot sa akin. Kailangang malaman ko kung sino sila. Pagbabayaran ninyo ang mahal ito sa akin. Pagbabayaran ninyo. Sir Carlo, ano na ang balita kay Tala? Hawag siya ng masamang elemento. At sabi sa akin, kailangan daw na may kapalit siya bago niya pakawalan si Tala. Anong hiling nilang kapalit, Sir Carlo? Ayon sa kanilang pinuno, kailangan daw na ako ang kapalit. Ano? Ikaw? Paano? Anong gagawin mo? Dahil mahal na mahal ko si Tala, pumayag ako. Kaya inihahanda ko na lang ang aking sarili para mailigtas ko siya. Kawawa ka naman kung ikaw pala ang kapalit ni Tala. Huwag niyo na lang akong alalahanin. Ang mahalaga sa akin, mailigtas ko si Tala. Carlo, kumusta na ang panghanap mo kay Tala? Mabigat ang kapalit na hinihiling ng masamang elemento para mailigtas sa kapahamakan si Tala. Bakit? Ano bang kapalit na hinihiling nila? Ayon sa pinuno nila, ako raw mismo ang gusto nilang kapalit. Ano? Ikaw mismo? Pero paano ko na? Sana magtagumpay din si Angelo. Naku, huwag niyo nang asahan ng anghelo na yun dahil siguradong nahuli na siya ng masamang elemento. Ano? Diyos ko, wag naman sana. Matapang ang masamang elemento. Walang kinatatakutan. At gumanti sila sa kanya dahil minsan nasaktan niya sila. Kaya sa palagay ko, hindi na makakaligtas yun. Kung hindi sana siya mayabang, hindi siya mapapahamak. Kaya ako lang ang pag-asa para mailigtas si Tala. Ako lang. Kanina pa umaalulong ang mga aso. Bakit kayo? Bangon at sisilipin ko sa bintana. Lalabas ako sa silid. Titignan ko si Dolores kung nakatulog na siya. Ang ingay-ingay na mga asong yan, nakakabulahaw. May nakikita akong nakaitim na babae. At, hinak ba yan si Dolores? Dolores! Wag! Wag kang sumama sa kanya! Wag! Dolores! Ano kaya ang nakita ni Dunya Ligaya na kasama ni Dolores? Magiling naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang
Babaeng Kamatayan. Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.